Ganito lang yung kasarapan sa probinsya. Magpapakain ka ng hayop. Good morning! Good morning! Good morning! Mga Dods! Holy moly, moly, moly. Johnny, asan ka ba, Johnny? Saan ka ba pumupunta? Saan ba yung tao na yun? Hindi ko makita. Johnny, asan ka? Johnny, saan kaya pumunta yun? Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. At malaking tulong yan para kay Johnny. Tara! Ayun pala si Johnny. May ginagawa. Johnny! Johnny! Ay! Akala ko si Johnny. Hindi po, umalis po si Kuya Johnny Gawa, Saan ba siya pumunta? nagpa-check up po. Nagpa-check up? Bakit? Anong nangyari sa kanya? May naramdaman po Dumaan ako sa kanyang kubo. Ang sabi ng anak, wala daw. Kasi nga pala, nagpa-check up. Sakit. Di ikaw munang kahalili niya rito magtrabaho. Opo. Sige. Tutulungan kita, pwede. Sige po. Kasi habang wala siya, tutulong ako habang nagtatrabaho rito. Ano bang pwedeng gamitin ko dyan? Ito po yung asarol. Sige, kunin ko muna yung asarol. So ngayong araw na ito, ako ang gaganap sa trabaho ni Johnny. Ako ang maglilinis ng kanyang taniman habang wala siya at nagpapacheck up. Tara, panoorin nyo kung paano ako gumanap. Masukal na itong taniman ni Johnny. Parang hindi niya naasikaso itong taniman niya. Bibisitahin ko si Johnny sa kanyang taniman ng mga upo at saka pichay. Ang turo sa akin ni Johnny, yung mga dahon daw na tuyo, puputulin katulad nito kasi nandadamay pa ng ng ibang dahon. At kumakain pa rin yan ng nutrients para dito sa bunga ng upo na dapat sa bunga lang pupunta. Ito katulad nito, wala na ito. Gaya nito, wala na. Kailangan tanggalin na siya. Laki ng bunga Pwede nang harvestin to. Tulad nito, wala, namatay na tong baging na ito. Kailangan alisin na, kailangan malinis para pwede pa pagsampayan ng ibang baging. Yan ang turo niya sa akin. Kahit papano, may natutunan ako kay Johnny kung paano magtanim at mag-alaga ng halaman. Kagaya nitong upo, sabi niya, maselan daw ito. Ito kagaya niya, may mga patay na bunga, kagaya nito, kailangan alisin. Tapos, katulad nito, nakalaylay yung dulo. Kailangan isasampay siya rito para magbubunga siya ulit. Hindi siya nakakalat yung mga bunga. Tulad nito, ito, na siya, wala na ito, patay na ito. Kumbaga, reject na ito, aalisin na lang, lilinisin lang, parang imbes na kakainin nito, mapupunta sa mga bunga na ganito, yung maliliit, gagaya nyo, may mga maliliit pang panunod. Tapos itong mga dahon, alisin. Yung mga dahon, mga ganito, lilinisin na siya. Kasi kumakain din pa ng nutrients pala yan. Kaagaw pa ng bunga, ng upo itong
dahon na ito. Wala na rin pala silbi ito. Nakakatuwa tignan. Ang daming bunga, oh. May malalaki na, mayroong maliliit. Kaya kailangan itong mga tangkay na ito, isasampay dito sa tali. Tapos, ipopron yung mga dahon na hindi na dapat. Yan, ganito. Ito. Tapos, mayroong isang bunga dito nakalaylay sa lupa lang. Ito. Sayang to. So, kailangan, para mapakinabangan ito, isasampay mo siya rito sa ibabaw. Yan, tulad yan. Para makahinga ng maayos yung bunga. Ito, may mga dahon na mga patay na. Alisin ko na lang to. Yan. Pero, ingatan ko talaga yung baging na hindi maputol. Katulad nito, oh, nakalaylay. So, kailangan, iakyat mo siya rito. Yan. Ganito pala yan. Yan, ganyan palang pag-alaga niyan. Para yung bunga niya, hindi mahinto doon lang sa isa. Magtutuloy-tuloy siya ng bunga. Katulad nito, wala na ito oh. Kasi paano na ito palipas na ang dahon na to. So, kailangan tanggalin siya. Kagaya nito, tanggalin yan. Tatanggalin para malinis at makahinga ng maigi yung puno ng upo. Kagaya nito, may mga panunod na bunga. Ang ganda ng mga bunga niya. Pag ito lumaki, napakasipag mamunga ng upo ni Johnny. Ito, bukas pwede nang harbisin to. O ngayon pwede nang harbisin to. Kailang, wala nga sila. Nagpapacheck up. So, baka bukas sila mag-harvest. Ito, lalaki pa ng konti. Tapos mga ito, mga 3 araw, pwede pa ito. Ito, nagsanga-sanga. Ang daming mga bunga. Itong mga patay na dahon, alisin natin yan. Kailangan maalis yan. Para hindi sagabal. Kagaya nito, ito. Mga 1 araw, 2 araw to, malaki na ito. Pwede nang harvestin. Maalala ko nga pala, nung pumunta ako ditong nakaraan, ang daming taong pumunta rito. Bumibili sila ng upo rito. So, nakakatuwa lang kasi hindi na si Johnny magpapakahirap para dalhin dun sa palengke yung kanyang produktong upo. Dito pa lang, binibili na ng mga tao. Nakakatuwa naman kahit papano, nadadala sa sipag, nakukuha sa tiyaga. Kagaya niyan, kahit sabihin natin, mura lang ang bintahan ng upo. Pero sa dami nito, maiipon din yun. Kahit pa 20-20 lang yan, pag naipon lahat yan, malaki rin yan. Malaking tulong yan para sa mag-anak. Tapos na ako maglinis dun sa taniman ni Johnny ng upo. Ngayon, dito naman ako sa tanim niyang pichay. Magdadamo. Alisin ko yung mga damo dito sa pichay. Nakakatuwa lang kasi marami ng tubo yung pichay. Malalaki na siya. Kung tutuusin niya, pwede nang gulayin ito eh. Pero kailangan mag-ingat kayo sa pagbunot ng damo. Ang itsura kasi ng damo at siya ng pichay, halos parehas. Baka mamaya, binubunot yung mga pichay na. Pero ito, kailangan maingat sa pagbunot ng damo. Sayang din kasi kapag nabunot mo yung pichay. Imbis na lalaki pa siya, hindi na lalaki kasi binunot na. Ganito lang yung mga damo. Dadamuhan lang siya. Para hindi siya mag-agaw, para yung pichay makahinga ng maigi, mawala yung mga sagabal sa kanyang tabi kasi parang naano rin sila nai-stress din sila kapag maraming damo sa tabi nila. Tamang ganda no. Ganda tingnan. Ito. Siguro yung mga halaman parang tao rin yan. Kapag crowded, parang nai-stress na sila. Kaya kailangan maganda sa niya. Maganda yung paligid, mahawan yung paligid. Kagaya sa tao. Mga Dods, itong nakikita yung 2 linya itong mahawa na. Ang tanim naman ni Johnny rito ay mustasa. Siguro pamilyar kayo sa mustasa. Masarap gawing buro yon. Pero ang iba, ayaw nila nun. Ito,
isang linya na tumahaba hanggang doon sa pinakadulong-dulo, tanim niya rito mustasa. Tapos ito naman sa kabila, hanggang doon sa pinakadulong-dulo, ang tanim niya naman ay labanos. So pag ito gumanda ang tubo at hindi aabuti ng malas, malaki ang ma-harvest nila rito. Madali lang tignan yung gumagawa. Pero kapag ikaw na palang gagawa, ganito pala magtabas nung mga masukal. Sasakit pala ditong braso mo sa paghampas nung itag. Ano? Nahawa na. Kunti-kunti na lang. Kunting-kunti na lang gagawin ko na pagtabas. Nakakahingal tabas ng mga talahib. Ngayon, lilipat naman ako dito sa portion na yan. Tatabasin ko naman yan. Kita niyo yung budok. Ang ganda tignan. Green na green. Sarap tingnan, sarap tumambay dito, lalo na ganito, hindi mainit. Makikita nyo mga puno ng kawayan at maraming magagandang tanawin. So ngayon, ito uumpisahan ko nang tatabasin yan. Pilapil na itong sa parte na ito. Kaya konting kamali ko lang, gugulong ako doon sa baba. Sabay ligo na sa ilog. Kasi tubig na yan eh. Tubig na sa baba. So, kailangan kunting ano lang, kunting tingin-tingin sa likod. Baka mamaya makaapa ka doon sa kabulusok. Hindi ka na makita sa camera. Yan, ang ganda ng lupa, oh. Kaya pag tumubo yung mga tanim mo rito, maganda.